Nagbabalik muli ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman huling-huling akto at linabas nga ni Cathy Binag ang mga video na magpapatunay na nakikipagtsuktsakan nga itong si Liza Tanas sa ibang lalaki. Dito nga natin makikita na tila nanonood lamang si Kuting ng Norte at walang magawa dahil eto nga ang ginagawa ng kanyang asawa. Dito natin mapapansin na sobrang underdesaya nga itong si Kuting ng Norte na ito. Kaya naman pala wala itong nagagawa sa bansa natin dahil naging sunod-sunuran na lamang kay Liza Tanas. Dito natin mapapatunayan mga kaibigan na talagang wala nang magagawa si Kuting ng Norte na ito sa bansang Pilipinas dahil nasosobrahan ito sa pagiging polburon na talagang wala nang ginagawa kundi magpulburon sa loob mismo ng palasyo. Banat ng maraming netizen na sana ay magising na sa katotohanan itong si Kuting ng Norte na ito nang sa ganun ay maging magawa naman ito sa bansang Pilipinas. Pangako niya sa taong bayan na talagang bababa ang mga bilihin at talagang aasenso ang bansa natin at hindi na kailangan pumunta pa ng mga OFW sa ibang bansa. Ito ang pinanghawakan ng mga OFW at iba pa. Ngunit ngayon pala ay tila baliktad ang nangyari dahil sa kasamaang palad ang pagbabago ay paghihirap pala at paghihiganti lamang. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ko nag-birthday. So, yon. Tapos nakita niya ako. Sabi niya, Cathy, ganun, gusto ko sabihin to kasi alam mo, actually sinabi ko rin naman na pwede siyang manalo, si BBM, pero magkakaproblema siya kapag naniwala siya, na-impluwensyahan siya ng mali. So, nangyari. Ayun. Yun. So, well, ako actually hindi naman fortune teller ang nagsabi sa akin. These people na nakapaligid sa kanya na hindi talaga niya matatapos yung kanyang term dahil nga sukang-suka na yung mga nakapaligid sa kanya. They're just waiting for God's will and the proper time and people's initiative para matapos. Kayo ba mga palangga, naramdaman nyo na ba na matatapos na si Bangag? Sabi ni Jean Dalino, gramdam ko hindi talaga matapos si Marcos ang termino niya. Ayun. Sabi ni Lourdes, binigyan tayo ng free will ni God para mamili kung saan mo gusto mapunta na wala. Sandali. Mapunta sa langit ba o sa impyerno? That's true. Yes, yun. Sabi ni Botan, very soon. So ano ba yung sitwasyon, sis? Ikaw yung nakikita ngayon dyan sa like yung mga circle of friends mo. Ano yung mga, kasi yung iba, yung mga nasa business sector, takot din sila mag-comment ng kanilang opinion regarding sa pagiging bangag ng gobyerno. Ikaw lang talaga isa sa pinakamatapang dyan. Ano yung mga comment nila? Huwag na lang natin sila pangalanan. Ano yung mga reaction nila every time you meet them at the party or mga konting pagtitipon-tipon? Ano sinasabi nila sa gobyerno ni Marcos? Nalulungkot sila. Kasi alam nila, yun nga 'di ba sinasabi ko sa iyo na alam nila, ako nga 'di ba sinasabi ko I don't think it's really BBM who's running our country. It's not. Kasi ayaw niya niyan Parang nasi-stress siya with that. Alam mo yun, parang kapag yung may stigma yan Kasi just imagine for how many years galit sa'yo karamihan ng mga tao, alam mo yun, sirang-sira yung pangalan ng pamilya mo all over the world. So iniiwasan niya yan. Pero alam mo, history repeat itself, 'di ba? Hindi naman talaga siya parang kasi hindi talaga siya yung humaharap. Alam mo, hindi siya yung humaharap sa tao. Yung kanyang pinsan, 'di ba, yung asawa niya. So when you try to think about it, nangyayari lang yung nangyari sa tatay niya. Which is nakakalungkot. Pero, same sentiments din ba yung mga kaibigan mo, mga amiga mo?
Kasi may mga nakausap akong mga business person. These people are really well known in the Philippines na ayaw nilang mag-comment kasi una, meron silang takot na baka gurgurin yung mga business nila, which is sad. Di ba? Itong baka gurgurin yung mga business nila, hanapan sila ng butas, di ba, sa kanilang mga negosyo. Ito rin ba yung naririnig mo? Alam mo, totoo yan. Kasi like, remember, ang businessman, they need to protect their businesses. Kailangan lang protektahan yung negosyo nila. So, kung pwede lang, ayaw nila makialam sa politics. But, actually may power sila to have a voice sa totoo lang. Pwede. Kasi, alam mo, kung may paninindigan ka talaga, pag nakikita mong may mali, dapat sila also ng boses. Sila maglabas ng boses. Alam mo yung magsalita sila about it. Huwag nilang konsintihin. 'Di ba? Mali kasi yun eh. Mali yung kinukonsinti mo yung alam mong mali. At saka huwag nilang pagtakpan. Kasi saan tayo pupunta pag ang nangyayari sa bansa natin is takipan? Kasi may mga personal na interest lang sila na gusto lang nila na wag masaktan or tamaan ang mga negosyo nila. Sila itself, they can unite na, na ilabas yung katotohanan. Ganun yun. Yeah, so, alam mo ba, sis, I don't know kung napanood mo yung nakaraang vlog ko, pero alam mo ba na bago ko inilabas yung video noong July 21 or 21st dito sa US, alam ni Senator ni Amy Marcos yung video na yon. She knows. Hindi. Yeah. Oo. Well, parang nabanggit mo naman sa akin. Oo. Alam niya yon at alam niya na yun ay authentic. Sabi ko nga, maraming beses na yung mga tao na sa paligid niya na sinasabing magsasalta na si Amy at talagang isasabi niya na sa taong bayan na yung kapatid niya ay addict. Ang kapatid niya ay talagang tumitira ng white powdery substance o pulburon at hindi na niya kaya yung ginagawa ni Lisa. Pero ikaw, sa nakikita mo na ginagawang pagtatakip ni Amy, kasi never again, no more Marcos. Ganun din ba yung opinion mo bilang isang, taga-Masid, kritiko, di ba, na pinagtatakpan ni Amy yung kanyang kapatid sa kabila ng mga internal communication na siya ay magsasabi na sa taong bayan na ang kapatid niya ay lulong na lulong sa masamang bisyo. Again, sis, babalik ako dun sa sinabi ko kanina na again, if you're running as a government official or like magtatrabaho ka sa gobyerno, ang loyalty mo dapat ay nawala ka, sis. Sis, na-mute ka. Sister, na-mute. Sister, na-mute ka. Balikan mo yung sinabi mo na kapag government official ka. Ayan, narinig mo ako? Yeah, go. Okay, kapag government official ka, iti-take mo that risk. Handa kang harapin yung risk na yon na kakalabanin mo ang kamag-anak mo, kahit malapit mong kaibigan, kung mali ang kanilang ginagawa. That's part of your yun yung parte yon ng ng pinangako mo sa mamamayang Pilipino. Kapag may maling ginagawa, whether kamag-anak mo yan or kaibigan mo yan, dapat panindigan mo yung iyong sinumpaan sa bansa natin na sisilbi ka ng tapat at transparent sa mamamayang Pilipino at sa bansa natin. Walang kaibigan, walang pamilya. Yan yon, risk mo yan eh, 'di ba? Parang susubukan yan yung integrity mo at character mo. So ngayon, kapag like, I just watch her. Kanina, nakita ko sa... Favorite ko nga pala si PH Update. Ang cute-cute kasi niya. Maglabas ng vlog. Oo. Mas ang linis lang niya gumawa ng vlog. So, sabi niya nga, kahit galit na siya, hindi niya namumuhay. Mabait si PH Update. Oo. Gusto ko siyang ma-meet. Ay, PH Update, paano ba yan? Ikaw na raw ang paborito ni sister ko. So, ganon, siya na lang, ganon, na chika niya. Pero, I watch him, Ano sabi ni PH Update? No, yung parang napanood ko kasi doon sa niya, sis, yung sa vlog niya, yung sinabi ni Senator Amy na
sabi niya doon na, gusto niyang gumit na, kung pwede, maayos niya. Kasi ganun yun, pag may dalawa kang kaibigan, hindi nga ako kaibigan. Kamag-anak niya isa, kapatid niya, yung isa kaibigan niya. Para raw walang gulo, sana mapagbati niya. Well, alam niyo po, yun nga again and again, wala akong masama doon sa kanyang idea, pero ang tagal. At saka yun nga, wala akong kaibigan, tsaka walang kaibigan nga, tsaka makamag-anak dapat. Ito naman kasi si PH Update, di ba? Kaya minsan hindi, ayoko wala din siya ng sinabi. Wala siya sinabing No, ito, chika lang. So, ito naman kasi si PH Update, ayoko ng sobrang mabait. Huwag na masyadong mabait. I mean, pero sa totoo lang, hindi na mangyayari yan. Hindi pwedeng maging mediator si Amy kasi siya ay conspirator ng kapatid niya. Kumbaga, nagtaksil sila sa bayan. Alam mo, yun nga, actually, binudol niya tayo eh. The fact na niligawan or binudol nila si Inday Sara na pinatakbo, kasi ako wala naman akong kamalay-malay dyan, sis. Ikaw nga, alam mo na adikto siya mga yan. Ako, I supported them na hindi ko alam na talagang adikto si Marcos Jr. Pero without me knowing at mga taong bayan, alam na pala yan sa mundo ng politika. Alam na noon-noon pa na si Marcos ay adik. Bangag talaga siya. At si Lisa kasama pa. At yung mga circle of friends sila ay bangag. So, doon pa lang, nag-traitor na si Amy Marcos. Pero I know for a fact, kasi napag-alaman ko, na ang magpapatakbo talaga dapat or parang brain, okay, dyan sa Marcos administration ay si Amy. Kaso lang, na-denggoy siya ni Lisa Tanas. Mas tuso ang ahas sa kanya. Siguro, kung si Amy ang magpapatakbo, baka hindi ganun ka-widespread ang corruption, baka mahiya or, pero sa nangyayari, talagang natuso siya. Talagang sobrang tuso nga si Lisa Tanas. Kaya, budol-budol talaga. So, balikan natin si PH Update. Nako, wag ka sobrang bait ha. Kurutin kita dyan. Wag ka sobrang bait. Gusto ko magmura ka ng bongga-bongga, isa lang. Nagmumura ba siya? Hindi. Hindi ko. So far, pag napapanood ko siya, hindi. Alam mo yun. Okay. Yun. So, hindi siya. Oh yeah, diba? I know. Nandiyan din sila, third floor yan. Gusto si Pam, nakakatawa yan. Tsaka si Marlon. And thank you for introducing me to them. Yeah. Oh yeah. Si Pam Dalaga at saka si Marlon Purificación. I-follow nyo si third floor. We need people like them na talagang tumataya din ng kanilang mga alindog para sa bayan. At saka, hindi daw siya nagmumura. Sabi ni Onil, request ko pwede ba isang Jotang Ginemes naman dyan? Diba? So, sabi ni subscriber niya ako, sabi ni Gap, na hindi daw nagmumura. Well, hindi niya pwedeng agawin ng tao sa akin. Sa akin na lang yon. Pero yung atin namang mura, may dating. Hindi naman tayo basta-basta may pinanggagalingan naman. Alam mo, at saka hindi rin naman kita masisisi kasi ang tagal na niyan eh, di ba? And I really appreciate yung ikaw sis, yung ano mo, yung ano mo ba, paninindigan mo. Talagang solid eh. Iba yun. Importante. Sister, I have a question. Dito sa iyong pag all out na nga at iyong mga testimonya, meron bang magiging dahilan na one day you will swallow all the things na sinabi mo, na na-witness mo dito laban sa mga bangag? Hindi. Bakit? Para saan? Diba? Parang, maki-question integrity mo dito eh. Yung character mo, yung pagkatao mo, 'di ba? Wala nga eh, 'di ba? Wala naman akong any intention rather than malaman ng tao when people were like Senator Nico Seteng was talking about it, past President Rodrigo Duterte was talking about it. Si Mr. Morales, then then some other people, para saan, 'di ba? Parang eto na 'yun eh. Andito ka na and yung sinasabi mo lang kung anong nakita mo. 'Yun. Ako I think magkakaroon pa ako ng kahit papanong respeto
at saka compassion kapag paglaban niya talaga yung tama. Yung parang, ayoko na. Tatanggalin niya yung mga nasa paligid niyang nagsisinungaling. Yung talagang tatanggalin niya or talagang sabi niya, opo, nagkamali po ako. Ay, hindi ko kaya to. Maliho yung lideratong pinamumunuan ko. Yun. Kasi, alam mo, magsisave lang nun. Kasi sayang eh. Di ba? Binigyan na siya ng opportunity ng mamamayang Pilipino and, ano siya. At tinulungan siya ng mga Duterte. And, yun yung nakakatakot. Dapat maisip yan ng mga ng mga kumakampi sa kanya ngayon. Kung yung isang tao na naniwala sa kanya, nagtiwala, tinulungan siya para manalo sila bilang presidente at maupo sa posisyon kung nasan sila now, is tinatraidor nila. And wala namang ginagawang masama. Rather than na may nakita lang na mali. Hindi nga nagsalita yun eh. Di ba tumahimik nga, tapos nag-retire nga, tapos biglang binuli nyo lang ng binuli. O ngayon, good luck sa inyo. Kasi for sure, maraming hawak yan. Alam mo yun. So, good luck lang. Parang hawak lang ni Cathy Binag. So, grabe, di ba? So, sabi ni to beauties and brains, sabi ni Gracita Ridona, thank you mga palangga. So, ang takbo ng politika ngayon, talagang mukhang halos, itong mga, ito pala, bago ko makalimutan, pag-usapan natin yung slate ni Bangag. Okay? Yung slate niya. Alright? Yeah. So, ito sa tingin mo, kasi yung iba dito kilala mo eh. Teka, nasaan na yun? Ito. Alright. So, ito. Si Abalos. Nakilala mo ba to personally? Si Abalos? Hindi. Okay. Hindi. Ano tingin mo sa kanya? Ngumingiwi rin to eh. Isa sa mga... isa sa mga tatakbo under sa Bangag administration. Ako talaga, my stand is pag walang paninindigan at saka nagtotolerate ng mali, ayoko. So ayoko sa kanya. Ayoko talaga. Hindi siya okay. Kasi 'di ba? Parang mas pina-prioritize niya yung manatili sa posisyon more than for the people. Power. Yes. It's just there for power. Yan, siguro ako na lang yung lahat ng umaayon, lahat ng nasa slate ni Bangag, eto yung mga taong ibinenta ang kaluluwa sa mga ahas. Kasi katulad ni Manny Pacquiao, 'di ba? Dati yan eh. Sabi niya, pananagutin niya ang mga Marcos, si Imelda Marcos sa mga kasong pagnanakaw, pero all of a sudden under na siya kay Bangag. Di ba kilala mo to? Oo naman. Inaanak niya yung bunsong anak ko. Yung na-chismis na anak po niya. Di ba? Grabe. Okay, let's talk about Pacquiao, Kasi ito naman ang ating show is Kamot Sari. Mag-comment kayo dyan palangga kung anong mga gusto nyo pag-usapan namin o gusto nyo mga katanungan. Paano, I think na-explain mo na to sa third floor, na nakilala mo si Pacquiao. Pero, for sure, pareho tayo ang pagkakilala natin kay hindi ko naman siya kilala in person. I met him many times, pero hindi kami nagkaroon ng talk like you work together, di ba? Yeah. So, ano ba yung pagkakilala mo kay Pacquiao? Mabait siya. Tapos talagang, we're talking about like 15 years ago. So people change. Sabi ko nga, 'di ba? Kapag pwede kang kainin ng sistema, but I'm not saying na pwedeng kinain siya ng sistema. Hindi ko pa siya nakakausap, pero ngayon, Manny, ano ba? 'Di ba? Parang ano ba? Tatandaan mo ba? 'Di ba? Parang alam ko talagang yung sinasabi mo na he really loves to help people. Like when I was working with him, talagang matulungin yan. At saka nakakatawa yan. Kahit yung mga pupunta, kunwari sa taping niya pupunta, alam niya na yung taong yun, nabigyan niya ng tulong. Like, nabigyan niya ng tulong, magpapa-hospital po ako. Ako, mabilis yung mata ko sa ganyan eh. Sabi ko, huy,
binigyan mo na yan Last week, hayaan mo lang, alam ko naman. Yung pareho ng drama, kasi ang daming pumipila to Okay. ask help. So Talaga? kami, syempre nakikita namin. Pero yun lang, yung sad lang ako, kasi again and again, gusto ko talaga, sis, merong paninindigan, may isang salita, may integridad, alam mo, hindi naman tayo perfect. Pero syempre, di ba, dapat talagang may paninindigan. Si Kong Rodante Marcoleta, I love him. So siya yung one of the, ano natin, susuportahan kaya natin ko yan. yun. Yes, ako din, susuportahan ko siya. I posted him. Oh, yeah? So, I Yeah. mean, ako naman Sayang. naniniwala ako na mabuting tao si Manny noon. Pero kasi, tama ka, ang pinag-uusapan natin dito mga kababayan, that's why itong, itong aming balitaktakan ni Cathy B, like we are, voices of justice. We talk about the politics and the life, na dinadanas sa Pilipinas. So, parang ang hirap, na magtiwala sa isang tao na sabi, papanagutin ang mga Marcos sa kanilang pagkakasala kapag siya ay naging presidente. Tapos nung natalo siya, nag-kiss ass or nakadikit naman to kay Bangag. So how can you trust that kind of person na wala ng credibility, wala ng paninindigan? So masasabi mo ba, Miss Cathy B, o my sister, na nilamo na siya talaga ng sistemang bulok? I hope not. Sana, 'di ba, parang nasa slate nga siya. Narinig ko parang mukha daw atang aalis siya. I'm not sure. Oo. Baka nagkaroon ng backlash dahil yung mga tao. Oo. Kasi sayang mas mabuti naman, tumakbo diba? siyang independent, no? Oo, alam mo. Pero kasi may party naman siya pala. Oo. Naniniwala naman ako na kapag ginusto ng Diyos na maging leader ka ng bansa natin, hindi kahit anong daya. Nangyari yan kay President Duterte, 'di ba? Parang ayaw siya lahat halos ng mga mayayaman, ng media and all. Kasi Pero still Bisaya, naging presidente siya, 'di ba? And 'di ba, pag pinanood mo nga yung sinabi ni Congressman Marcoleta nung panahon niya, tinamaan lang talaga ng pandemic, ang ganda ng ating bansa. Ang dami ng tulungan. Even yung kapulisan, tumaas ang mga sweldo, nagkaroon ng respeto ang mamamayang Pilipino sa kapulisan tsaka sa military, yung mga what do you call this, mga teachers, basta lahat may nangyari. May nangyari. Tinupad niya yung mga sinabi niya. Yes, may magandang nangyari. Right now kasi, ang nangyari nga right now, parang inuuna yung kung ano yung mapapakinabangan more than the people. No, I think kasi yung mabalik lang kay Manny kasi favorite ko siya eh. favorite ko siyang pag-usapan ngayon kasi kita mo 'tong mga politikong ito. Before the campaign, namimigay ng pera si Manny. After the campaign, wala na. Although for sure may mga nabibigay-bigay sa mga lumalapit sa kanya. Pero I know for a fact na ito ay fasad lang. Ito ay mga lamang, pagpapanggap lang. Siguro noon tumutulong siya talaga, pero masyado na siyang na-miss na yung power. Kasi he has all the money. He can help, 'di ba? May mga negosyo naman siya. Pwede ka naman tumulong kahit hindi ka politiko. Pero mas masarap maging politiko kasi mas maraming perang mong nahawakan at mas marami ka sanang matutulungan kung ang intention mo ay matulungan. Pero dito mo makikita na wala talaga siyang paninindigan. So, sabi nga na nag-comment dyan kanina, ekis na yan. Ekis na yan. Ekis na yan, di ba? Ekis na natin. Kaya naman si Commander Aguila, isama daw si Doc Willie Ong sa suporta. Oh yeah. Pag-usapan na namin yan. Si Nelly Lowe, di ba? Lowe, I think that's Lowe. Big no to Lapid. Parang hindi nga natin naramdaman si Lito Lapid. Naramdaman mo ba? Hindi, never. Hindi ko nakita. Imagine mo, hindi natin naramdaman, tapos tatakbo na naman. Forget about him. Alam mo, na tayo, quality politician, please. Tas parang pag nakikita mo nga, even yung mga kaibigan ng anak ko, pag dumadalaw dito sa bahay, tas napag-uusapan nila na, what do you call this, na pag-uusapan nila na, tita, ano ba yan? Ba't ganyan? Yung nadaanan namin, yung hearing, na parang yung mga politician, ang babastos po.
Parang sinisigawan Sabi ng yung mga bata, tao. Oo, bata yun. Sinisigawan yung mga tao. Tapos parang pag ayaw nila yung sagot, babasusin nila. So ako ang stand ko doon, sabi ko, nakakalungkot nga yun eh. Kasi wala silang karapatang basusin, tsaka sigawan at murahin or insultuhin yung resource person nila. Kasi first and foremost, party rin yun ng mamamayang Pilipino. Voter din yan. So, you can question and like ask question properly. And you don't need to insult. Kasi, alam mo, ang layo talaga ng mga politiko before and now. Alam mo yan, parang, I know, no? di ba, Mga iba ang bastos. layo, ang pangit ng the way they don't even know how to ask question properly. And most of them, yeah. Go ahead. Yeah, most of them, hindi pa alam yung batas. Or minsan, binabaluktot yung batas. Sabi nga ni Congressman Marcoleta. Diba? Oh, diba? Yeah, true. Ay, nagdudung-dunungan. Well, katulad na lamang ng isang kongresista dyan sa Quad Committee, yung si Congressman Luistro, nag-aala de Lima dyan, na mismong inamin niya na itinago niya yung kanyang asawa nung naakusahan na ng gahasa, di ba? Di ba? I don't know if narinig mo yon. Yeah, Tapos may lumabas, may lumabas na video na nag-PPDA siya. Talagang nakipaghalikan siya ng akala mo para silang kadiri talaga, no? Kongresista at kanyang asawang inakusuhang ng gahasa. Talagang pinapakita sa taong bayan yung kadiring halikan. No, nakita mo yun, hindi ka ba nandiri? Siyempre, that's a private thing for you. Especially our country is like Catholic country. For sure, yung mga yung mga religious group nagulat, 'di ba? Parang wala na nga wala na ngang decency. Kahit sabi mo asawa mo 'yan or anything, para saan yung show na 'yan? 'Di ba? Para pakita yun na buo kami. Oh, walang problema. You don't need to prove yourself. Kung buo kayo. Kadiri, 'di ba? Kadiri to mga. Imagine yung mga kababayan, we're talking about this mga sabi ni Congressman, kulubot pa daw kasi sabi ng asawa ni Luistro. Hindi, as in talagang kadiri to mga to. Talagang walang kahihiyan maliban sa mga pagnanakaw ng mga kongresistang ito sa kaban ng bayan. Wala silang pakialam na talagang magpakita ng kalaswaan nila. Well, ikaw mismo, 'di ba? Alam mo na si Lisa Marcos ay ayon sa kwento ni Tony Boy ay nakipag-tsuktsakan, nakipag-swing nung sila ay mga bangag, right? Oo, uso sa kanila yun. Nung bata uso ba talaga yun sa mga bangag? Uso ba talaga kapag bangag ka, nagpapalitan? Well, again and again, like what I'm saying, kapag nakadroga ka, you feel untouchable, para kang superhero, kaya mong gawin lahat, wala kang takot. Kaya nga may sarili silang bubble, di ba? Sila. Kapag kinukontra mo sila, ang sama mo. Gagawin nila lahat para sirain ka, para maging masama ka, ikaw na yung pinakamasama. Pwede ka